Hello guys! For today's video, gagawa tayo ng murang ice cream in a cup na pwede nating pagkakitaan. Dito, isang cream densada lang ang gagamitin natin. Maglalagay din tayo ng iba't ibang makukulay na toppings na mabibili lang natin sa tindahan ng papiso-piso, 2, 3 hanggang 5 piso at 10 piso. So, nakadepende na po yan sa inyo kung anong mga gusto nyong ilagay na toppings. Itong gagawin nating ice cream guys ay patok sa mga bata at napakadali lang din gawin, kaya tara at simulan na natin. Dito guys sa creme densada, 30 to 40 minutes ko lang ito pinalamig sa freezer. I-whip lang natin ito ng 15 minutes on high speed, mapapansin natin na nagdodoble itong ating creme densada. Dahil okay na ang ating creme densada, pwede na natin itong ilagay sa ating mga lalagyan. Meron ako dito mga plastic cup, size po nito ay 4 ounce. Piso lang ito sa palengke at mas marami pa tayong pagpipilian ng mga plastic cup na mas mura. Yung pantakal nga pala guys na ginamit ko dito ay measuring cup na ang size ay 3/4. Pero kung wala naman kayo nito, pwede naman kahit kutsara lang. Mano-mano lang natin na ilalagay sa ating mga cup. Kung mapapansin nyo guys, hindi ko ito masyadong pinuno na ating plastic cup kasi maglalagay pa ako ng mga toppings na flavor tapos tatakpan pa natin ito. Pag nalagyan na natin lahat ng plastic cup guys, pwede na tayo maglagay sa ibabaw ng mga toppings na iba't ibang flavor, depende sa kung ano yung gusto nyo. Mas okay pala guys kung patigasin muna natin yung ating mga ice cream bago natin ilagay yung ating mga iba't ibang flavor na toppings dito sa ating ice cream. Ang nangyayari kasi guys, como yung ating ice cream ay malambot at pag naglagay tayo ng medyo mabigat na toppings dito sa ating ice cream, gagawin niya ay lulubog siya. So papailalim siya guys, katulad nitong nilagay ko na honey. Ayan, medyo mabigat to, 'di ba? So, tingnan mo ang mangyayari niyan mamaya, iilalim siya. So, mali pala 'yun, guys. Alam niyo na ha. Yung mga toppings na nilagay ko dito, guys, tulad ng sinabi ko kanina na kalimitan, sa tindahan lang natin mabibili ng papiso-piso, 2 hanggang 10 pesos. Katulad nitong mikmik na to, 2 piso lang ito sa tindahan. At yung nilagay ko naman na cream 9 pesos ang isang sachet noon, 'di ba? So, isang taklob lang yung nagamit ko dito sa batch na ito. Kung mapapansin nyo guys, naglagay din pala ako dito ng jelly stick at cream stick na iba't iba ang flavor. Kasi sa mga bata guys, patok to, kaya malay nyo 'di ba? So subukan natin. Pero dahil umilalim nga itong ating mga nilagay na topping, so kami muna ang kakain nito. So gagawa ulit ako at patitigasin ko muna yung ice cream bago ko ilagay itong ating mga toppings para talagang nasa ibabaw siya, kitang-kita siya ng mga bata. So gagawa ulit ako at baka i-upload ko ulit dito sa aking channel, dito sa ating Pinay Taste PH. Hindi ko na pala naipakita yung paglalagay ko ng Jelly Ace, nakapatay pala yung video nitong aking cellphone. At naglagay din pala ako ng pastillas guys dito sa ating ice cream kasi gustong-gusto ko talaga yan. Actually talaga guys, gumagawa ako nito pangbenta. Kahit noon pa, cookies and cream lang ang nilalagay kong flavor. Hinahalo ko sa creme densada. Pag hinahalo ko gamit ang hand mixer, tas lalagyan ko ulit sa ibabaw ng cookies and cream. Nilagyan ko na din ng toppings na marshmallow na maliliit at edible sprinkles itong ating ice cream guys. Para cute lang tingnan, 'di ba? So, nabibili to sa palengke guys, tingi-tingi. Mura lang naman to, meron din naman sa ibang mga tindahan. So, hanap na lang po kayo. At dinurog ko na din pala itong isang taklob ng cream guys para ilagay dito para iba't ibang kulay ng design nitong ating ice cream. Kung mapapansin nyo guys, 'di ba, iba't ibang kulay, colorful itong ating ice cream in a cup. Talagang mabenta ito sa mga bata. Di lalo na 'di ba kung na perfect pa natin yung paglalagay ng toppings at hindi siya umilalim. So, mas maganda sana. So, ayan guys, tinakluban ko lang ito ng mga takip at ilalagay na natin ito sa ating freezer. Mga 2 oras, matigas na to guys. Pwede na natin itong ibenta kung sakali na gagawa tayo nito. At ayan, nilagay ko na ito sa ating rep. Ngayon naman, ay atin na itong titikman. So, ayan, kung mapapansin nyo guys, talagang umilalim yung ating mga toppings, flavor na ating ginawa. So, ayan. Kaya mas mainam talaga na bago tayo maglagay ng mga toppings, patigasin muna natin sa ating mga ref kahit mga 1 or 2 hours
para talagang nakaibabaw, maganda siyang tingnan eh. At ngayon naman ay titikman na natin ito guys. Ilang beses na akong gumagawa nito pambenta at yung creme densada na nilagay natin dito ay saktong-sakto lang, hindi nakakaumay. Kahit wag nang lagyan ng condensed milk. Pero yung iba naglalagay, pero ako kasi ayoko ng sobrang tamis, masakit na kasi sa lalamunan pag nilagyan pa natin ito ng condensed milk. So, nakadepende naman sa inyo guys, pero masasabi ko sa inyo, okay na talaga to. At masarap siya. Pinili ko nga itong may pastillas guys. Gustong gusto ko kasi talagang pastillas sa toppings. Kahit ano ilagay natin, basta something sweet naman ay pwede naman at talagang na-appreciate ng mga bata. Ang bentahan nga pala nito guys ay 20 to 25 pesos kasi 4 ounce to na ginamit kong cups. May nabibili na 3 ounce lang, medyo maliliit dito at pwede natin ibenta ng 15 pesos. So ayan, at dumalawa pa nga ako ng tikim dito sa ating ginawa kong ice cream. So sa batch nga pala na ito guys, nakagawa ako ng 13 pieces. Plus meron pang isa, sinimot ko kasi yung lalagyan kanina. So, nakakuha ako ng kalahating cup lang naman at pinatigas ko ito sa freezer para ipakita po sa inyo na mas okay pala talaga na matigas ang ice cream bago natin ilagay yung ating mga toppings. Tulad dito, kanina 'di ba lumubog agad yung honey kasi nga po malambot yung ating ice cream. So, eto ngayon dahil matigas na siya, nasa ibabaw yung ating nilagay na honey at hindi siya pumailalim. So, sana guys nagustuhan nyo itong shinare ko. Salamat po sa mga bagong followers. May mga negosyo, idea, recipe pa ako guys na isi-share dito sa aking channel. Abangan po yan. Maraming salamat po sa panonood.